Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan natin itong bagong post ni Senator Amy Marcos where you can see that there was a reconciliation between Senator Amy Marcos and still Mayor Baste Duterte. Mukhang nagkaigihan na yung dalawa. Ngayon yan guys, no? Palakihin natin para mabasa niya rin talaga. So, meron naging isang post si Senator Amy. As you all know, nasa The Hague siya ngayon together with Senator-elect, no? Rodante Marcoleta, definitely with with Vice President Inday Sara Duterte at ang kanyang ina si Ma'am Elizabeth Zimmerman. Okay? So, nakibahagi itong si Senator Amy Marcos doon sa celebration. Hindi lang sa The Hague, but even sa Qatar. So, nagpanagpo itong si Senator Amy at si Baste diyan sa The Hague. Hindi natin alam kung ano na pag-uusapan nila. I don't think kung may personal silang pinag-uusapan, merong politics silang pinag-uusapan. We don't know. And I've seen a lot of comments, mga bitter comments ng mga Talyanista, no? Na magpaampon na lang daw si Senator Amy Marcos sa mga dutae, sa mga DDS shit. Alam mo, pagpapatuloy mo lang mga pinagsasabi ng mga yan. Baka pag tayo na nagsalita, no, mga supporter ng mga Duterte, masasaktan sila. Unang-una sa lahat, dapat, since bidang-bida nila si Bongbong Marcos, dapat sila ang magbayad ng inuutang ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. We don't know kung saan dadalhin yun. Maganda nga i-review yung simulang umupo si Bongbong Marcos, budget, taon-taon, ano na ba yung mga big projects na pinopondohan niya. Okay, kung maaalala nyo, during the PhilHealth, diba? The PhilHealth oral arguments sa Supreme Court. Anong sinabi ni Justice Amy? Paano mo popondohan ng isang proyekto kung may pondo na yan? Diba? She said that. So ngayon, basahin natin itong sinabi ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Senator Amy Marcos, napakaswerte daw ni Inday Sara sa kanyang nakakabatang kapatid. Tandaan nyo, si Senator Amy Marcos ay panganay at meron siyang 3 nakakabatang kapatid. Okay? So, dito sa part na to, alam natin na may laman ang kanyang sinasabi. Maraming nangyari, nagawa at nasabi, pero kahit kailan hindi ako nagduda na sa dulo. Kapag tunay ka sa iyong paniniwala at paninindigan, makikita at mararamdaman ng iyong puso, ng iyong kapwa, ang totoong laman ng iyong puso. Sabi nga dito ni Dare to Ask, BBM, no comment. Oh. Oh, panimula na naman si Derek. Sabi niya, Sen, maniwala ka sa akin, hindi natin malalasing yan. Okay. Maraming nakakatawang comments dito. Maraming mga bitter dito at kung ano-ano. Halo-halo na yung comment section ni Senator Amy Marcos. But here, if you're going to concentrate on this part, napakaswerte daw ni VP Sara sa kanyang nakakabatang kapatid. Tandaan nyo, pareho sila ni VP Sara na ang kasunod nila ay lalaki. Si VP Sara ang kasunod niya si Mayor Baste. Si Senator Amy ang kasunod niya si Bongit. Para tuloy sinasabi ni Senator Amy na malas siya sa nakakabata niyang kapatid. Diba? Kaya tuloy sabi rito ni Dare to Ask, BBM no comment.
Alam mo, ang sakit siguro, no, sa parte ni Senator Amy Marcos. Parang ang hirap. Kasi wala naman siyang ginagawang masama. Pero bakit kailangan niyang patunayan ang sarili niya ng paulit-ulit? Kailangan, imagine mo, 36 years, she tried and tried. She tried and tried to prove herself bilang isang Marcos. No? Kailangan niyang mag-break through sa isang thick wall dahil nga sa mga sinasabi about sa pamilya nila. And when she was able to do that, no? When she was able to do that through the Dutertes at that time, tandaan nyo, um, tinulungan ni tinulungan ni Senator Amy Marcos ang pangangampanya ni PRRD. At the same time, nag-pay for, hindi, sinuklian ni PRRD ang tulong ni Senator Amy. Una, kinulfill niya yung kanyang promise na ipalilibing niya si FEM. No? Pangalawa, nung tumakbo si Senator Amy in 2019, PRRD was there to endorse and campaign Senator Amy. Pangatlo, akala niyo ba pinabayaan ni PRRD si Bongbong Marcos nung siya ay tumatakbo bilang presidente? Hindi niya man inendorso si Bongbong Marcos. Pero silently, he was helping him because VP Sara was his running mate. Maraming trinabaho si PRRD na tahimik lang siyang gumagawa, na nakakabuti sa maraming tao at nakakatulong. Kaya hindi ko maintindihan bakit ang malas ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na nakakabata. Kasi for her to say this, ang gustong-gusto ko sa estilo, no, sa style ni Senator Amy Marcos, you always have to decipher yung kanyang mga encrypted messages. Otherwise, you're not gonna get it. But if you've been following her and their stories and her relationship sa kanyang nakakabatang kapatid, you would know that when she said na napakaswerte ni VP Sara sa kanyang nakakabatang kapatid, she was like saying, napakamalas ko naman sa nakakabata kong kapatid. Diba? Even yung last part malalim magsalita si Senator Amy Marcos. Ngayon, I'm very sure na itong post niyang to magiging tanong na naman sa press briefing. Gaya nga na sinabi ni Dare to Us, malamang ang sasabihin naman ni Bongbong Marcos dyan, no comment siya. Diba? Sa pagkakaalam ko, for a very long time, itong si Amy Marcos at saka si Lisa Marcos, no, hindi sila ganun ka chami-chami. There was even a story na galing sa isang DDS na bumaliktad, dala ng pera. Siya mismo yung nagkwento kung ano yung nangyari. Nagsigawan di umano. Okay, kwento nila to sinishare ko lang. Nagsigawan di umano itong si Senator Amy Marcos at saka si Lisa Marcos tungkol sa campaign strategy. Kasi noong 2016, ang naging campaign parang hindi naman campaign advisor, hindi rin campaign manager. Parang campaign strategies ni Bongbong Marcos noon was Senator Amy.
And natalo siya. Diba? Natalo siya. Hindi nila matanggap na nung mga panahon na yon, hindi porket napunta ka sa Senate, eh gusto ka na ng taong bayan ulit. Hindi. May hangganan yan eh. Tandaan nyo, nung pinalibing ni PRRD, yung tatay niya, yung mga pinklawan, mga dilawan, sila yung nangunguna na gustong ipahukay itong si Ferdinand Marcos Sr. Diba? Pero sila na ngayon yung magkakampi. Siguro, masama rin ng loob ni Senator Amy Marcos. Kasi, tandaan nyo, ang mga dilaw ang nagpatapon sa kanila sa saan? Sa Hawaii. Tapos ngayon, inahaya ni Bongbong Marcos na palibutan siya ng mga dilaw. Hindi naman siguro sinasabi ni Senator Amy Marcos na wag mo silang ipasok dyan or what. Pero at least protect yourself from these people because they've proven themselves enough to us. Kaya ngayon sinabi niyang una, hindi natuto siya sa pagkakamali. Diba? May isang Marcos na natuto sa pagkakamali. Sa pagkakamaling nagtiwala sila. There was even, I don't know how true that story, no? Pero isa si Diosdado Macapagal ang tumulong. Kesyo nung panahon na sila ay na-exile, ayaw ng CIA, ayaw ng Amerika or CIA kay Ferdinand Marcos. And through the help of Diosdado Macapagal, they were able to extract the Marcos family out of Malacanang, out of the Philippines, into Hawaii, to a different country. Siguro, hindi natin alam, no? Kung ano na yung mga nararamdaman ni Senator Amy Marcos sa nangyayari. Lungkot, sama ng loob, galit. Diba? Kasi kung tutuusin, si Senator Amy Marcos pa rin naman ang magaling na naging strategist dyan sa campaign ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi siya ang nag-coin ng unity team eh. Siya ang nagsama sa dalawang yan eh. Sabi nga Senator Amy. Hindi naman daw magkailala si Bongbong at saka si Inday Sara. Ang talagang kaibigan ni Inday Sara si Senator Amy. Diba? Baka nga never nagkausap yan or what, no? Before that day na lumapit sila kay VP Sara. Baka first time lang nilang nag-meet. Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, self-proclaimed siya. The BFF. Si Senator Amy Marcos, nilalabas niya yung mga gusto niyang sabihin sa mga encrypted post. Gaya nito. Sorry, nantong tayo. Diba? Di ba na dito si Bongbong Marcos, mga sinasabi ni Senator Amy? Di ba siya tinatamaan, nasasaktan, napapaisip, or hindi ba siya nagre-reflect? Alam mo, at the end of the day, pamilya pa rin naman yung magkapatid na yun. Yun lang, napaglalayo sila ng isang babae sa pagitan nila. Ako alam nyo, I don't know kayo, pero ako kasi,
naging patakaran ko na to sa mga naging ex-girlfriends ko. Wag mong kakalabanin ang kahit sino sa pamilya ko. Mula magulang ko pababa sa mga kapatid ko. Dahil hindi ako matatakot na mawala ka. Pero, if they wrong you, ibang usapan din yun. Babanggain ko sila kung mali sila at tama ka. Pero if you disrespect anyone sa pamilya ko, maniwala ka sa hindi. Maglalaho ka. Ihiwalayan kita. Kasi ang lagi ko iniisip, before dumating yung mga tao sa buhay ko, andyan yung mga kapatid ko at magulang ko. Kaya kahit gaano kasama o buti ng kapatid, priority ko sila. Kaya lang, sa nangyayari between Bongit, Senator Amy, and Liza Marcos, iba yata yung nangyayari. Hindi priority ni Bongit ang pakinggan ang kanyang kapatid na walang hinangad kundi siya ay mapabuti. Diba? Kaya hindi mo na rin masisisi itong si Senator Amy Marcos kung may nasabi siyang napakaswerte ni VP Sara sa kanyang nakakabatang kapatid. Kasi hindi niya yun masabi sa sarili niya. Diba? Tama ba ako? Ganun din ba yung basa nyo? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin kung ito bang post na to ay encrypted at may pasaring na naman kay Bongit.